Ngayon naman po, para po sa ating mensahe, ibigay po natin ang time kay Pastor Nestor Deliosa. Yan na ba? Yan ang pinakamalaki. Hindi mabasa. Yun sa dati kanina. Hindi mabasa. Next slide yan. Okay. Okay. Sorry kasi hindi ako ang nag-prepare nitong PowerPoint ko yung anak ko. Masyadong maliliit. Kaya hindi ko masyado makita. Anyway, supposed to be ay time ito ni Brother Johnny. Dahil sabi ni Pastor, para lalong mahasa siya, dapat uulit siya. pero nagligtan siya for the second time. Kaya natito sa akin. At ang binigay din sa akin ni Pastor na topic, regarding pa rin sa family. No? Now, para mabilis tayo, tutuloy ko lang yung binasa kanina sa scripture reading natin. Wala kasi akong Tagalog na Bibles. Tingin lang ako dito sa sa gadget na sorry. Hindi ko alam kung King James ito, pero Tagalog naman eh. Sabi niya sa verse number 14, kaya gumawa ka ng isang, sundin ko pa sa 13. Sinabi ng Diyos kay Noe, nagpasya ako na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig, umabot ng sukdulan ang kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy. Lagyan mo ito ng mga silid. Pahiran mo ng alkitran nakalagay dito, ang loob at ang labas. Ang barkong gagawin mo ay 135 na meters ang haba, 22 meters ang luwag, at 13.5 na metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang tagiliran. Kuhaan mo ng 3 palapag ang barko. Lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo na ang iyong asawa, mga anak na lalaki, pati ang asawa nila. Kala ko hindi kasama yung mga asawang babae. At pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae na bawat uri ng hayop, ibon, magpatuloy ka ng lahi. Upang magpatuloy ng lahi, magsakay ka rin ng tig-isang pares ng mga ibon, gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi. Verse 21, maglaan ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyo at sa kanila, at ginawa ng ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya. Sabi ko nga, ang binigay sa akin, Pastor, na topic ay patungkol po sa family. Kaya wakan ko na lang po itong mic ha. Now, bilang introduction, kapag po ang isang tao ay magtatayo siya ng bahay, hindi niya uunahin yung bubong. Nakita ba kayo nagtatayo na nakauna ng bubong? O kaya hindi inuuna yung pagpipintura o kaya dekorasyon. Ang isang mahusay na master builder, ang una niyang aasikasuhin ay yung foundation.
Sapagkat alam niya kahit anong napakagandang bahay, kahit anong laki ng bahay, kapag may kulang sa pundasyon, ito ay kalaunan ay magigiba rin. Ganito rin ang pamilya. Maraming pamilya ngayon ang maganda ang buhay, maganda ang sasakyan, maganda ang trabaho, magaganda ang picture sa Facebook. Pero sa loob ng tahanan ay may lamat na pala, may tampuhan, may galit, may mga anak na lumalayo na sa Panginoon, may mga mag-asawang hindi na magkaintindihan. Siguro magkaiba na ang lingwahe nila. Ang isang Intsek, ang isa naman ay Ilocano. Hindi na sila magkaintindihan eh. Kung hindi dahil sa sila ay kulang sa pera. Dahil marami nga silang pera eh. So, kung hindi dahil sa kulang sila ng tamang spiritual na foundation. So kung mapapansin natin ang panahon natin ngayon, ay halos katulad na rin nung binasa ko kanina. So kung babasahin nyo yung Genesis 6, makikita nyo na masyadong corrupted na mundo, no? Mga panahon ni Noah. At nasa prophecy din, di ba? Na darating ang panahon na parang ang sitwasyon ng mundo katulad ng panahon ni Noah. So yan ang kung mapapansin natin ngayon ang panahon, ay halos katulad na ng panahon ni Noah. Ang kasalukuyan, ang kasalanan ay tinatawag na normal. Ang tama ay nagiging mali. Parang sa Senate hearing. Ang tama ay nagiging mali at ang mali ay ipinagmamalaki. So ganyan daw po ang mundo sa kasalukuyan. Ang pamilya na siyang unang institusyon na itinatag ng Diyos ay patuloy na inaatake ang marriage, inaatake ang pagiging magulang, inaatake ang mga kabataan, maging ang konsepto ng pamilya ayon sa Biblia ay nasisira or nalalabag. Ngunit ang tanong natin ito, posible pa ba na magkaroon ng matatag na pamilya sa ganitong klaseng mundo natin sa kasalukuyan? Even among Christians, di ba? Ang sagot ng Biblia, definitely, it is yes. So, ang pinakamagandang halimbawa ng pamilya ay ang pamilya ni Noah. Dahil ako po ay nag-search ng mga families sa Bible, marami namang mga families na pwedeng maging model, pero ang pinili ko po dito, yung family ni Noah. Ang pamagat ng aking message ngayon, building a family that stands. So yung word po dyan na stands, ibig sabihin yung pananatili, pagtatayo, pagkakaroon ng pag-maintain ng pamilya sa ganito ng uri ng ating tinitirahan, sa ganito ng uri ng ating society, sa ganito ng uri ng ating konsepto at sa kalalagayan. At ang pinaka-text po niyan, yung binasa natin sa Genesis chapter 6. 6 na katangian, pero 3 lang isi-share ko sa inyo. Dahil may oras tayo, di ba? 7:38 eh. Okay. Sa susunod naman, pagbibigyan ng kulit ni Pastor, ay sa susunod naman, sabi ko kay Pastor, kung sakaling mapapahaba, ay hatiin ko siya sa 2, tapos sa susunod naman kung kailan niya ako bibigyan ng pagkakataon kung sa pagkatapos ng millennium, di susunod ko yung 3. Okay, 6 na katangian ng isang pamilya ayon sa blueprint ng Diyos na makikita natin sa buhay ni Noah. So 6, divided into 2, 3 na lang. Okay, sa susunod doon 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Una, ang matatag na pamilya ay nagsisimula sa isang taong lumalakad sa Diyos. Okay? Nakita niyo yun sa verse na yon? Buksan niyo yung mga Bibles niyo kasi yun ang pinaka-outline natin mismo, yung Bibles natin. Second, ang matatag na pamilya ay nakikinig at sumusunod. Okay? Ulitin ko ha. Ang matatag na pamilya ay nakikinig at sumusunod. O, 2 yun ha. Hindi pwedeng isa lang, hindi mapupulfill yung tamang katatagan ng pamilya. So, ang matatag ng pamilya, nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos.
Third, ang matatag na pamilya ay nagkakaisa sa layunin ng Diyos. Kahit sa inyong grupo siguro, mahirap talaga ano man tawag niyan? Mahirap mapagsama-sama. Minsan nga, 2 utak na lang, mahirap pa eh. Mag-asawa na nga, di ba? Lalo pa kaya kung 24 senators, talagang 24 na mga utak yan. Dito lang sa atin din, di ba? Meron tayong officers, meron tayong members. May mga pagkakataon na hindi mapag-isa. Kaya lang, ang sinabi ng punto natin ay magkaisa sila sa layunin ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pinaka-common philosophy natin doon, yung purpose ng Diyos. Kung ano man ang iba-iba natin pananaw, pero sa purpose, iisa lang siyempre. Next is, ang matatag na pamilya nagtitiwala sa Diyos at nakaranas ng kanyang kaligtasan. Okay. So, ang matatag na pamilya ay tinitiwala niya ang buhay niya at saka nakaranas siya ng joy of salvation. Ang matatag na pamilya ay inuuna ang pagsamba at pasasalamat sa Diyos. And then the last, sabi ko sa inyo, kung magbibigyan pa tayo ng pagkakataon at buhay pa ako noon sa mga time na yon, ang matatag na pamilya ay namumuhay sa ilalim ng katapatan ng Panginoon. Ay, may ganito pala ito. Okay. Number 1. Itong point number 1 natin. Ayon sa pag-build ng pamilya na nananatili at tumatayo. Okay, sa talatang binasa natin kanina, makikita natin ang katibayan po niyan. Diyan sa chapter 6. Verse number 9, ano? Tama ba? 6:9. Okay. This is a genealogy of Noah. Noah was a just man, a perfect in his generation. Noah walked with God. So, ang matatag ng pamilya ay, ang start po niyan, ay sa isang taong lumakad kasama ng Diyos. Okay. Napansin nyo ba, diyan sa verse na yan, hindi sinabi ng Bible, Noah, pagtayo ka ng ark. Yan, hindi ganun ang unang sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi muna sinabi ng Diyos na, Noah, isave mo yung mga animals. Ay isip ko, parang ang hirap nun. Ano? Paano kaya dadamputin ni Noah yung ibon? Di ba ang ibon lumilipad? Tapos isang pares lang dadamputin mo. By pagkatagal-tagal sigurong kadadamput ni Noah yun. Mabuti lang kung may magic siya na pag ginanon niya, lalapit yung mga ibon. Oh. Yung mga elepante, sabi ni Pastor, baby daw na elepante. Ay, siyempre naman, kung totoong elepanteng malaki na yung pagkahirap doon. Hindi lang sa bigat. Paano mo siya mapapababe na, punta ka na rito? O, di ba? Siyempre, ang Diyos ay Diyos siya. Pinapuntan niya talaga yung mga hayop, hindi dahil sa si Noah. Okay, next is, hindi rin niya sinabi, Noah became famous. Hindi yung mga ganon. Ang unang pinakilala ng Diyos tungkol kay Noah, sabi niya rito sa verse number 6, si Noah ay lumakad sa Panginoon. So in other words ay, ang ibig sabihin, bago siya naging builder dahil nagtayo na ng bangka, hindi nyo ba na-imagine kung gaano ka-imposibleng matayo ng isang tao yon at saka ng buong pamilya niya? Kapag kalaki-laking barko na yun eh. Saka hindi pa usang barko nung time na yon. Ibig sabihin, bago siya naging builder muna ang Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin, para makatayo ka, makatatag ka ng pamilyang nananatili sa tama at sa kaayusan, ay builder muna ang Diyos ng kanyang buhay. Next, bago niya pinangunahan ang kanyang pamilya, nagpasakop muna siya sa Panginoon. Ibig sabihin ay nag-seminar muna siya, hindi pa pwedeng sarilinin lang natin. Nag-usap kami nila doon sa Thursday class namin. Pinag-usapan namin ng pagpapalaki, pagdidisiplina ng mga anak. Halos 3 pastor, kasama na ako doon. Nagsabi sila, pagkahirap-hirap talagang magpalaki ng anak. Bukod yun sa hirap maghanap ng pagkain, ha?
Christian na tayo, pinalaki na natin sa simbahan. Pero ganaman, sabi ng isang pastor ay hindi lahat naman tinuruan ko siya ng Bible Pero talagang matigas ang ulo wala pa kasing pressure cooker siguro ng time na yon. Okay, so nagpasakop muna sa Panginoon. May malalim siyang relasyon sa Diyos. So, paano natin i-describe ang salitang may malalim na relasyon sa Diyos? Ang kanyang mga desisyon ay nakabatay sa kalooban ng Diyos. Mahalagang mahalaga yan sa isang tatay. Mahalagang mahalaga yan sa isang taong nagtatatag ng pamilya. Na dapat ang desisyon mo ay nakabatay sa kalooban niya. Namuhay siya na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ito yung mga ingrediente kung bakit sinabi ng Diyos siya na Noah walk with God. No. So namuhay siya na may pananampalataya at pagsunod. Hindi lang linggo ang Diyos ni Noah. Maraming mga believer na ganyan, di ba? Minsan nga nakakalimutan yung address at street ng simbahan kapag lumipas yung 6 na araw bago maglinggo, di ba? Yung mas marunong pa yung taxi driver kaysa member ng simbahan kung saan banda yung street ng kanyang pupuntahan. So hindi lang linggo ang Diyos ni Noah, hindi lang kapag may problema, ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Ang Diyos po ang sentro ng kanyang buhay. Now, pangalawang punto po, building a family that stands, hindi lang sapat ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Okay? Para makatatag tayo ng tamang pamilya, hindi lang sapat na ligtas ka. Hindi lang sapat na Christian ka. Hindi sapat na member ka ng Project 6 lang. Ang matatag na pamilya ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Genesis, verse number 22 yan. Pakitingin nyo. Basahin ko rito, no? Verse number 22. Thus Noah did. Tingnan, ang pagkakasimula ng salita ng Panginoon dito, ibig sabihin, yung simula mismo ng word na ginamit niya, conforme siya, kumbinsido siya, at conclusive siya. Nasabi niya, ito si Noah, na tatay ng isang pamilya. Sabi niya rito, thus Noah did, according to all that God commanded him, so he did. Very emphatic, di ba? Very emphatic. Sabi niya, according. Yung word na according, parang Xerox copy. Ayun, sa Senado, pinagdidibatihan ang Xerox copy daw na original. Pagkahirap-hirap man talaga i-reconcile nun. Photocopy. Copy nga Tapos magiging original. Ito kasing mundo, sa kakulangan siguro ng supply ng words, sinasabi na certified true copy. Kopya nga Kaya nga pati video, hinahanap nila yung original. So, ang matatag na pamilya ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. Sabi rito sa verse, according. Yan ang simula, di ba? Ibig sabihin, kung anong kulay, ganun din ang kulay. Kung anong itsura, ganun din ang itsura. Kung anong sinabi, exactly to the letter, yun ang dapat niya at yun ang sinunod niya. Sabi na rito ulit, according to all. Alam niyo po ang Diyos, minsan, may isip natin, mahirap siya sundin. Pero ang Diyos kasi, detalyadong Diyos siya. Kasi alam na ang tao may kahinaan madaling malimot, marupok, kay daling lumimot. Sabi ni, bayuhin niyo ba yun? Imelda Papin. Okay, according to all, that God. So bakit niya pwedeng sundin yun na instruction? Kasi yan nagsabi ng Diyos Indispensable ba ang tawag, no? According to all that God commanded him, past tense, sabi niya, ginawa niya. Kaya binigyan siya Diyos ng stamp of approval. Na tama yung simula mo ng pagtatatag na pamilya. So, ang magtatag na pamilya ay nakikinig at sumusunod sa Diyos. Thus did Noah according to all that God has commanded him. Okay. Ang taong tunay na lumalakad at kasama ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa salita niya, kundi sumusunod. Tama?
Marami tayo. Kami nga, sabi ko, nag-aaral kami dyan sa Thursday class. Mga pastors na yun, ang tatanda na nga eh. Sabi ko nga sa mga kaklase ko eh. Sabi ko, ngayon pa tayo mag-aral kung ganito ng mga itsura natin. Kung bako na likod natin, ang dami ng mga sakit. Alam niyo kung sa extra namin time, kung ano pinag-usapan namin? Pero hindi ako masyadong kasali pa doon eh. Pero almost. Yung mga maintenance. Anong mga artin, yung may mga artin na dulo na mga salita. Hindi ko masyadong pasartin, kung ano mga ganun eh. Kasi nga matanda na. Okay, ang taong tunay lumalakad sa kasama ng Diyos ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, siya ay sumusunod. Maraming taong gustong makinig ng mensahe ng Diyos, katulad ditong early worship. Maraming gustong dumalo sa church, maraming gustong magbasa ng Bible, pero iba ang hearing sa obeying. Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos, kailangan sundin natin yon, di ba? Sabi niya sa Joshua 1:8, di ba? To do and observe according to all that is written therein. Ang Panginoon papatay, pagka nagsabi siyang sundin mo lahat. Si Moses nga, minsan lang nagkamali, siya pa ang nagkuha ng 10 utos eh. Hindi na siya pinayagan tumawid sa promised land, di ba? Because of that. So, ang sabi ng Biblia, according to all that God has commanded, so did He. So, hindi some, all, di ba? Hindi rin most. Kundi lahat ng inutos ng Diyos ay kanyang sinunod. Binigyan ng Diyos siya ng approval eh. Naka-record, documented dito sa Bible eh. Nasabi niya, so Noah did all what God has commanded him. So, yan ang tatay. Okay. Next. Makita natin po doon sa pagsunod niya, ang proseso ng kanyang pagsunod. Okay. Isang araw, sinabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng napakalaking arko. Ganito ang sukat. In feet, kanina in meters. Okay, ito in feet. Alam niyo yung tubo na, yung tubo na buong tubo ng gripo? 20 feet ang haba niyan. Okay. Ang pinakapagawa sa kanya ng Panginoon, 450 feet ang haba. 450, Brother Kenneth, engineer siya eh. Divided by 20, ilang tubo yun? 25. 25 ba? 20 feet ang isang tubo, tapos 450 ang haba ng barko. So mga 25 na ganon. So mula rito, lampas dyan sa Mindanao Avenue. Okay. Ganon kahaba. 75 feet ang lapad. And 45 feet ang taas. Pagkalaki-laki. Wala pa nga ang barko na nagawa, ganito na ang binigay ng Diyos na assignment kay Noah. At tandaan natin, noong panahong yon, pinapagawa siya ng bangka at binigyan siya ng Panginoon ng forecast, parang pag-asa, na may darating na bagyo at baha. So gaano kahirap yan sa utak ni Noe na ganun ang kanyang pagsunod. But then, ang conclusion nga ng Diyos, Noah did all sa sinabi niya, in spite of all in spite. So sa panahon yun ay wala pang baha na tulad ng pinaalam ng Diyos. Maaring may mga taong nagtatanong sa kanya at sinasabihan siya, Noah, ano ba yung ginagawa mo na yan? Siyempre, pinapaliwanag siguro ni Noah ng konti. So ang sagot ng iba ng tao siguro, saan ba magagaling sinasabi mong baha? So maging si Noah, I guess, meron siya nagam-agam. But it's all because an account of faith. Kaya ginagawa niya. Maging siya, hindi niya maintindihan yun eh. Sabi ko nga, nung ako'y bata pang believer eh, wala ka ng idea sa baha, wala ka pang nakitang ulan, ipapagawin ka ng Diyos pagkalaki-laking barko at bangka. Tapos imagine, apart from that, doon ka pa babaha, tapos doon ka pa, sipin mo, sabi ng Diyos sa kanya, palulutangin niya yon. Pero saan ang location ng factory ni Noah ng barko? Di ba sa bundok? Imagine, ang mga tao, they flee to the mountains kapag mayroong sakuna. Pero si Noah, doon nagsimula eh. Kaya ang Diyos pag nagbigay sa atin ng assignment, talagang pagkahalos imposible. But then,
Noah, saan ba naman gagaling ang sinasabi mong baha? Sabi ng mga tao, subalit hindi nakipagtalo si Noah. Hindi siya nagsabi na, Lord, pwede bang small size na lang? Kasi siyempre, kahit pa naman 8 sila, ewan ko mga babae ko, nagpupukpuk din yon. Tsaka isa pa, ang makikita natin doon, building construction ba si Noah? Naisip nyo ba yon? Ako, carpenter ako, furniture carpenter ako. Alam ko lahat yung paggawa ng mga ganyan. Pero hindi barko, siyempre. Bago ka maging karpentero ng lalo na sa furniture, kulang ang 1 taon, kahit valedictorian at saka cum laude ka pa dyan sa mga pinag-aralan mo. Kasi kinakailangan mo ma-develop yung, ano ba ang tawag niyan? Yung mga pulso mo, yung isip mo. So bago ka maging ganon ay dapat matagal na panahon. Pero si Noah, pinapakagawa ng pagkalaki-laking proyekto, wala pa siyang idea doon sa gagawin niya. Kaya lang sabi ko nga, hindi siya nakipagtalo sa Panginoon. So ang matatag na pamilya dito sa point number 2 natin ay nakikinig at sumusunod. So mahirap nga din sumunod sa napakinggan mo na hindi mo alam ang detalye. Binigay lang kay Noah yung sukat eh. Hindi nga sinabi no kung anong uring kahoy eh. Hindi ko alam kung mahogany o whatever. Tsaka imagine, hindi rin pwede na siya lang. So yung puno ng gopher, malalaki yun, di ba? Wala rin tsenso. Paano mo matatapos sa mabilisan yun? Baka maunahan ka ng baha at ng ulan na dumating. So, sumunod siya, nakinig siya at sumunod. So, ang tunay na lumalakad kasama ng Diyos ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, kundi sumusunod. Ito ang sukatan ng tunay na pananampalataya. Maraming nagsasabi, naniniwala rin ako sa Diyos. Pero ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Anong sabi sa John 14:15? If you love me, sumunod ka. Diba? Si Peter pa sinabi niya, 3 times pa niya sinabi. Ibig sabihin, kaya niya inulit-ulit, malamang duda ang Panginoon. Now, mahalagang katotohanan, ang pamilyang nakikinig lamang sa Diyos o sa salita ng Diyos ay magkakaroon siya ng knowledge. Okay, ulitin ko ha. Ang pamilyang nakikinig lamang sa salita ng Diyos ay magkakaroon siya ng knowledge. Magiging matalino siya, magiging mahusay siya, magiging teacher siya. Ngunit ang pamilyang sumusunod sa salita ng Diyos ay nakakaranas ng pagpapala. Sunod. Napakahalagang prinsipyo po, pakinggan natin ito sa mga ama at ina. Hindi ninyo maakay ang inyong pamilya sa lugar na hindi nyo man napupuntahan. Tama? Okay, hindi ninyo maakay ang inyong pamilya sa lugar na hindi nyo mismo pinupuntahan. Kung gusto mong maging prayerful, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, kailangan makita kang nananalangin ka. Di ba? Kung gusto mong mahalin nila ang Biblia, kailangan makita ka nilang nagbabasa ng Biblia. Kung gusto mong maging tapat sa Panginoon, kailangan makita ka niyang mayroong katapatan. Ang pinakamalakas na sermon ng isang ama ay hindi ang kanyang sinasabi, kundi ang kanyang pamumuhay. So kahit pipi ka pa, di ba dito may nagsisimba na pipi? So kung nakikita ng anak niya na matuwid ang kanyang pamumuhay, mas madali niyang sundin yon. Okay. So ang matatag na pamilya ay nagsisimula sa taong lumalakad at ang matatag na pamilya ay sumusunod at nakikinig. Pangatlo, last na. Okay, last na. Sabi ko sa inyo, number 4 sa sunod na yun bago magpasko eh. Ang matatag na pamilya ay magkakaisa sa layunin ng Panginoon. Nagkakaisa. Genesis 2:7 na yun, 7. Then the Lord said unto Noah, come into the ark, you all the household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. So nagkakaisa sa layunin ng Diyos. Sabi ko niyan sa kanina, 2 pa lang na tao sa pamilya, hindi na magkaisa.
Di ba minsan may mga pamilya magkakaibang schedule nila para makarating sa simbahan. Ang problema, pag iisa lang ang sasakyan tapos bagyo pa. So, ang isa alas 9 darating, ang isa alas 10, ang isa naman alas 7. Yan nga, sabi ko sa inyo, sa maliit pa lang na entity ng society, mahirap na magkaisa. Pero ang sabi rito, para magawa mo ang modelong matatag na pamilya, dapat iisa lang ang layunin ninyo. Mula sa tatay, sa nanay, sa mga anak. Okay. The next. Ang ark po, sabi ko nga sa inyo kanina, ginawa ni Noah, hindi sa loob lamang ng isang linggo. Ganun kalaki-laki. Kahit ngayon siguro may mga makina, hindi kaya isang linggo yun. Hindi rin ito proyekto ng isang tao lamang. Bagamat si Noah nga ang tumanggap ng utos mula sa Diyos, ang kanyang pamilya ay naging kasama niya siyempre sa paglalakbay ng pananampalataya. Tingnan po natin ang eksena. Marahil, kasi wala namang specific, I don't know about si Brother Ken, kung alam niya, no, tsaka si Pastor Mike. Kung merong specific na verse sa Bible, dito sa Genesis, na ang asawa ni Sam, Jeff, and Japet ay nagkatam din ng kahoy. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, ganung pagkakahiganti na proyekto, mahirap din siguro magawa ng isang tao lang yun, kahit sabihin pa natin 100 years. So ang arko ay hindi ginawa ni Noah sa loob lamang ng isang linggo, hindi rin proyekto ng isang tao lamang. Bagamat si Noah ang tumanggap ng utos mula sa Diyos, ang kanyang pamilya ay naging kasama niya sa paglalakbay, sa pananampalataya. So marahil, imagination lamang ito, habang si Noah ay pumuputol ng puno, nandun din siguro ang mga anak niya. So imagine, sabi ko nga sa inyo, ang gopher, mataas masyado yun eh. Tapos ngayon nakikita ko yung mga timberman, may mga technique sila para nila mapatumba yung puno eh. Tapos ngayon, bakit nag-imbento ng chainsaw? Kasi mahirap at matagal pagka palako lang. Tsaka delikado, risky. So, marahil habang nagpuputol si Noah ng puno, nandun din yung mga anak niya. Habang inaayos ang kahoy, nandun din ang kanyang buong pamilya. Habang pinagtatawanan sila ng mga tao, magkakasama silang nagtitiis. Otherwise, kung hindi sila magkakasama, baka may nalaman tayo na may hinataw ng dus por dus doon yung anak ni Noah, si Sam Jebet, yung mga nangbubuli dun sa tatay niya. Ay, wala naman nakarecord na ganon. So, ibig sabihin, tinitiis din, sabay din sila magtiis. Habang luminipas ang maraming taon, hindi sila naghiwa-hiwalay, na natili silang nagkakaisa. Yan ang matatag na pamilya. Ang sikreto ng matatag na pamilya, ang isang pamilya ay hindi nagiging matatag dahil pare-pareha sila ng utak, pare-pareha sila ng personalidad. Hindi rin nagkakaisa dahil wala silang problema. Nagiging matatag ang isang pamilya dahil iisa ang kanilang patutunguhan. Isang kanilang isip, isang purpose niya, isang plano niya. Ano bang tawag nun sa iglesia? Kung sa relo, naka-synchronize sila. Okay, at ano ang layunin nila ni Noah? Ang gawin ang kalooban ng Diyos. Anong ginagawa natin na magkakasama tayo para sa Panginoon? Sa may verse dyan sa Bible, sa Psalms 133, Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. For me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. So anong ginagawa natin na magkakasama para sa Panginoon? Magkasama ba kayo? Magkakasama ba tayong sumasamba? Kami hindi. Dahil siyempre, pagtulog pang iba, at saka nagpuyat sila, hindi talaga sila makakasama. Ako lang ang driver, isa lang ang driver. So mauna na kami. Magkasama ba tayong manalangin? Nagbabasa ba tayo ng Biblia bilang pamilya? Nag-uusap ba tayo tungkol sa Diyos o puro marites sa tahanan natin? O kaya impeachment trial ang pinag-uusapan natin. So mahalagang katotohanan, hindi aksidente. O ibig sabihin, maging ang pagpapamilya nyo, sa tingin nyo parang nagsisisi kayo, hindi po yan aksidente. Ang matatag na pamilya, ito ay bunga ng pagsama-sama ng pagsunod sa Diyos. Now, in closing, close na tayo. Ang tatlong haligi ng pamilya ni Noah, una, lumakad
sila kasama ng Diyos. Sila, di ba? Ikalawa, nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. And the third and the last, nagtulungan sila sa layunin ng Diyos. Ngunit may isa pang napakahalagang katotohanan sa sunod ngayon. Hindi lamang sila ay nagtulungan sa paggawa ng arko, sila rin ay sama-samang nakaranas ng pagliligtas. In other words, sabihin diyan ay yung kaligtasan doon sa baha. Pero maraming mga Bible scholars na inihalin tulad nila ang arko na parang si Jesus. Okay. So, of course, kapag pag sumusunod ka sa Panginoon, nakikinig ka sa Kanyang salita at sa Kanyang kalooban, pagpapalain ka. So, ang sunod natin yan, ang matatag na pamilya ay nagtitiwala sa Diyos at nakakaranas ng Kanyang kaligtasan. Sa Genesis 7, and the Lord said unto Noah, come and all thy house into thy ark. Introduction lang ito para sa susunod. Ang katotohanan, hindi pinapasok ng Diyos si Noah sa isang lugar na ang Diyos mismo ang kasama niya. So, ibig sabihin, dito kanina, sabi niya rito sa verse, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark. So, bakit ginamit ng Diyos, kung pansinin natin, yung salitang come thou? Naisip niyan, isipin nyo nga yan. At saka dito sa supporting verse natin, sa Hebrews 7:11, by faith Noah prepared an ark to the saving of his house. Sabi niya dito sa Hebrews. Okay. Now ngayon, doon sa naranasan nilang pagliligtas doon sa sakuna, ang unang sinalita ng Diyos doon, o ang ginamit niyang word, come. Ano kaya sa tingin niyo ang patalinhaga doon sa word na yon? Ito yon. Ang katotohanan po dyan, hindi pinapapasok ng Diyos si Noah sa isang lugar na wala siya. Ang Diyos mismo ang kasama niya. Di ba sabi niya, come? Ibig sabihin, nandun siya. Meron ba tumatawag na wala? Siyempre, siguro kung sa cellphone, long distance yun. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, pumasok eh. Hindi naman, iba yung pumasok na siya lang. Magsabi niya, pumunta ka. Yan ang gagawin niya. Pero ang ginamit niyang salita, come. So, ibig sabihin, kaya niya pinapapasok, kaya niya pinapupunta, kaya niya in-invite, ang Savior nandun. Dahil ang sakunang darating naman dyan, lilipulin niya ang buong daigdig eh. At wala siyang napiling iba, maliban sa isang pamilya lang, pamilya ni Noah. So, napakahalaga na ang Diyos ay secured si Noah para sa pagpasok niya. Otherwise, magiging kasama Diyos sa mapapahamak. So, ibig sabihin po niyan, ang katotohanan po dyan ng salitang come, hindi pinapapasok ng Diyos si Noah sa isang lugar na wala siya. Sabi ko nga na, kung babasahin niyo ang Biblia, ang lahat ng Bible, ang Diyos ay hindi siya nag-uutos na walang kalakip na pangako. Tingnan niyo, examine niyo ang Bible. Lahat ng sinasabi niya, lagi niyan may assurance ng promise. Of all His command, it is always associated with a promise. Diyos yun eh, hindi siya tao eh. So ang arko ay larawan daw ni Kristo, according to most of the Bible scholars, at tingnan natin ang ilang pagkakalintulad nito. May iisang lamang na ark. Isa lang ba, di ba ang pinagawa? Kasi kung ulitin pa yun, wala na sigurong gagawa. So may isa lamang na ark. Ito ang larawan daw po ni Jesus, ang ark. Hindi ito doktrina, ito lang po ang analysis ng mga Bible scholars. May isa lamang ding tagapagligtas, si Jesus siyempre. May isa lamang pintuan na papasok sa ark. At ang sinabi ni Jesus sa John 10, I am the door. At ang nasa loob ng ark ay ligtas at ang nasa labas mapapahamak. Gayon din ang tunay na kaligtasan. Gayon din ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ito lang po ang ibigay ko na lang in advance ito sa mga magulang. Nakaka-post ba ito sa screen? Bago tayo mag-pray. Mensahe para sa mga magulang, pansinin niyo ang puso ni Noah. Hindi lamang niya iniisip ang sarili niyang kaligtasan, kasama niya ang kanyang pamilya. Ito ang puso ng isang tunay na magulang. Ewan ko lang, may nag-wonder ako, may mga magulang na irresponsible, pinababayanan nila yung anak nila sa basurahan.
Hindi sapat na sabihin natin, importanteng ligtas na ako. Ang tanong ay, ano ang ginagawa natin upang maakay natin ang ating mga anak? So, tayo manalangin niya dahil nag-warning na ang pag-asa. So tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat po sa inyo. Bagamat po ay maiksi lang po ang oras namin, subalit salamat po sa inyong mga salita at maging sa mga halimbawa na nakita po namin sa katotohanan yung mga salita. Tunay po, Panginoon, na kayo po ang assurance namin. At ayon din po sa inyong mga salita, para po ang bawat isa ho sa amin ay magkamit ng matatag ng pamilya, ay kami po ay mahalagang lumakad sa inyo, sumunod sa inyong mga salita, at pangunahan ninyo kami sa bawat aming desisyon at aming pong mga plano. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.